Sakilat News Updates. Mga balita ngayon, 4 na terorista sumuko sa pamahalaan sa Maguindanao del Sur. Recruitment ng MNLF papasok sa AFP, pinabulaanan ng pamahalaan. Bayan ng Don Carlos sa Bukidnon, idineklarang insurgency free. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 4 na dating kasapi ng lokal na teroristang grupo ang sumuko sa 1st Mechanized Battalion ng 601st Infantry Brigade sa Datu Angal Timbang, Maguindanao del Sur. Kasabay ng kanilang pagbabalik loob, isinuko rin nila ang kanilang mga armas, kabilang ang M16A1 rifle, 2 Garand rifles at isang M203 grenade launchers. Ayon kay Colonel Edgar Catu ng 601st Brigade, patunay ito na mas marami ang nagnanais ng kapayapaan kaysa karahasan. Bilang suporta at bahagi ng kanilang reintegration, pinagkalooban sila ng tulong tulad ng tricycle, bigas at cash assistance. Pinuri naman ni Brigadier General Donald Gumiran ng 6th Infantry Division ang kanilang desisyon na aniyay tagumpay ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan at pag-unlad sa rehiyon. Hinikayat din niya ang iba pang naliligaw ng landas na magbalik loob upang makapagsimula ng panibagong buhay. Mariing pinabulaanan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang maling impormasyon ukol sa pagre-recruit ng mga miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay Secretary Carlito Galvez Jr., isang press conference sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City ang ginamit ni Sheriff Edgel Alimudi na nagpakilalang Governor General ng MNLF upang ikalat ang maling balita. Nilinaw ni Galvez na walang espesyal na recruitment para sa mga dating kasapi ng MNLF sa AFP o sa Philippine National Police o PNP. Aniya, lahat ng nais pumasok sa serbisyo ay kailangang dumaan sa regular na proseso. Dahil dito nanawagan ng OPAPRU sa publiko na maging mapanuri at huwag magpadala sa maling impormasyon na maaaring makasira sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Matatandaang nagdulot ng tensyon sa Zamboanga City noong isang linggo ang pagdating ng halos 100 MNLF combatants nang walang koordinasyon, ngunit napawi rin nang mapauwi sila makaraan ng ilang araw sa pananatili sa lungsod. Opisyal nang idineklarang insurgency free ang bayan ng Don Carlos, Bukidnon matapos ang matagumpay na kampanya laban sa presensya ng New People's Army o NPA sa lugar. Sa isang seremonyang ginanap kamakailan, pinagtibay ng Sangguniang Bayan Resolution No. 001-2025 ang Deklarasyon ng Stable Internal Peace and Security o SIPS. Pinangunahan ito ng 10th Infantry Division, 103rd Infantry Brigade, Philippine National Police o PNP, Department of the Interior and Local Government o DILG at mga lokal na opisyal. Ayon kay Brigadier General Marion Angkao, ang tagumpay na ito ay bunga ng pagtutulungan ng mga militar, pulisya, lokal na pamahalaan at mga dating rebelde. Ang pagsuko ng mahigit 400 NPA sa nakalipas na 5 taon ay malaking hakbang tungo sa kapayapaan. Ang Don Carlos ay ang pang-6 na bayan sa Bukidnon na idineklarang insurgency free, kasunod ng San Fernando, Kadingilan, Damulog, Dangkagan at Kibawe. Sa pagtatapos ng seremonya, pinalipad ang mga kalapate at lobo bilang simbolo ng pangako ng bayan sa kapayapaan at seguridad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uulat. In thy name. 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 Showing po ito on March 5. Nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Lord, sustain me to persevere at commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Morning, students! Brother! Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip mo sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo.
Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.